Hi mga kamarites, for today's video and vlogging, andito nga kami sa bukid. Ayan, ipapakita ko nga sa inyo kung paano nga magkupra ng niyog. Ayan, dahil nga tapos nang umakyat ng niyog. At ayan, ito na nga, pinapadaos-dos na nga dito para nga maipon. At pagkatapos niya ni bubunutan na nga yan. Ayan mga kamarites, ganito na nga yan kapag tapos ng bunutan. Isasalansan nga itong mga binunutan dito sa ilalim para nga yung usok mga kamarites pumunta nga dyan sa biniak na mga nyug para maluto o mangitim yung nyug. Ganyan yan mga kamarites ang pag-process ng paglulukad ng nyug. Kapag tapos na kasi yung lukarin dadalhin na din yan sa pinakabayan at gagawing oil. At dahil nga ganyan ang process niyan, medyo matagal-tagal gawin yan dahil aakit pa nga sa puno mga kamarites. At bago nga ma-process yan, ayan, nagpapausok na nga mga kamarites, nandito nga sa taas yung niluluto na niyog. At hindi pa nga yan natatapos mga kamarites dahil nga pagkatapos nga niyan pausukan, kapag luto na tatanggalin mo pa yan mga kamarites sa pinakabaong niya bago mo yan mabenta. Ayan nga mga kamarites ang mga niyog na nakuha. Hindi pa lahat naakyat kaya medyo konti pa. So sobrang dami niyan kapag aakyat ng niyog. Tapos isa lang nga lang yung nag-aakyat ng niyog kaya medyo matagal-tagal din mga kamarites. Ayan, kung mapapansin nyo, ito nga yung mga tinanggalan na ng niyog. Puro bao na lang. At ayan, makikita nyo. Ayan mga kamarites, kung mapapansin nyo, ayan, pinapausukan na nga yung tinanggalan ng nyug. At pagkatapos nga niyan ilulukbahin na yan o tatanggalin ang pinakalaman niya kapag luto na. Ganyan ang pag-process ng paglulukad mga kamarites, medyo matagal talaga kaya kailangan mo ng mahabang pasensya mga kamarites dahil medyo matagal talaga yan. Siguro kapag dalawa lang kayo o isa lang din yung nag-aakyat ng nyug siguro mga 3 to 4 days bago matapos kasi medyo malayo nga. Ito nga, meron pinakabalon-balon dito. Tapos ayan, meron nga din kaming dala dito ang kalabaw. Gawa ng ito nga ang kukuha ng pinakalukad. Yan ang magsasakay ng sako-sakong lukad dahil nga hindi naman kayang buhatin. Diyos ko, napakalayo ng lalakarin mo papunta dun sa pinaka bangka o baluto na pagsasakyan niya. Kaya nagdala nga kami ng kalabaw para merong magbubuhat o sasakyan yung mga lukad na dadalhin kasi ilalagay yan mga kamarites sa sako. At ayan, kung mapapansin nyo, ganyan nga kadami mga nakuhang nyog. Ayan, kung mapapansin nyo nga, tinatanggalan na o binubunutan na nga yan. Mga lukad, ganyan kahaba mga kamarites yan kaya so kamarites kasi nasa bukid kami, medyo malayo to sa bahay. Kaya dito na nga kami mga kamarites nagsasaing at nagbabao na nga lang. Kaya yan mga kamarites, dito na lang muna ang akin medyo